sihin si Gajen. Mabilis namang nakaisip si Sing, sinabi niyang pupunta raw ang kapatid niya sa practice. Dahil dito, biglang na-excite si Gajen at agad nagpahayag na sasali siya sa basketball club bilang miyembro. Kinahapunan, sinabayan ni Gajen si Sing pauwi. Ngunit nang makita ni Sing si Yuno hindi kalayuan, ginamit niya ito bilang excuse para makaiwas. Naalala niya na magkaklase sila sa math kanina, kaya sinamantala ang pagkakataon para makausap si Yuno. Inilahad ni Singh na hindi siya sang-ayon na si Guda ang maging coach, kailangan daw nila ng isang eksperto, tulad ni Yuno, para makapasok sa National High School League. Pero tutol si Yuno sa pananaw ni Singh. Ipinaliwanag niya na bagamat baguhan ang team, mahalaga pa ring pahalagahan ang sinumang handang tumulong. Dagdag pa niya, mali raw isipin na porket math teacher si Guda ay wala na itong maituturo at paalala niya kay Singh. Dapat matutong respeto ang mga bagay na mahal ng ibang tao. Kinagabihan, binuksan ni Singh ang group chat ng basketball team. Doon inanunsyo ni Leo na maghihintay si Guda sa court para sa practice kinabukasan. At nang sumapit ang araw na iyon, nagtipon ng buong Jingbi High School basketball team sa court. Laking gulat nila nang makakita ng bagong pares ng sapatos na nakahanda para sa kanila. Akala nila galing iyon sa principal para pasayahin sila matapos ang pagkatalo. Pero ipinaliwanag ni Leo na galing mismo ang mga sapatos kay Guda, binili gamit ang sarili niyang pera. Nagduda sina Chen Quan at Doan Baitin, baka raw sinusuhulan lang sila. Ngunit ibinahagi ni Guda ang kwento niya, noong kabataan pa raw niya, mahal na mahal niya ang basketball kahit hindi siya nakasali sa opisyal na team. Ngayon, masaya siyang makita silang naglalaro at taos-pusong hangad niyang sanayin sila para sa tagumpay sa National League. Natuwa at naantig sina Singh, Chen Quan, at ang iba pa. Lalo pa silang humanga nang makashot si Guda kahit ramdam ang sakit sa likod dahil sa edad. Nagsimula ang practice, suot ng lahat ang bagong sapatos mula kay Guda. Dumating pa sina Leo at Guanin para ipamigay ang bagong jerseys, kaya lalo pang tumaas ang morale ng buong team. Sa wakas, buong puso nang tinanggap ni Singh si Guda bilang kanilang coach. Gabi bago ang laban, napansin ni Wango na balisa si Singh. Kumakatok siya sa pintuan ni Singh at nagyaya ng shopping para ma-relax ito. Ngunit tumanggi si Singh, mas pinili niyang magpahinga ng maaga. Subalit, kahit nakahiga na siya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang mga matitinding high school teams na kanilang makakaharap. Naalala ni Singh ang babala ni Leo tungkol sa Lingwan High School, isang team na kilala sa sobrang agresibong laro kung saan madalas ma-injure ang kanilang mga kalaban. Kinabukasan, nagtipon na ang Jingbi High School basketball team sa court. Kita ang emosyon kay Shenwan, unang school league game niya ito. Si Hauhaus naman ay halatang kinakabahan, habang si Gajan ay nag-aalala kung dadalo ba si Wano sa laban. Samantala, napag-alitan si Singh ni Leo dahil hindi siya nakatulog kagabi. Habang nagwo-warm up ang team, biglang dumating si Suha at ang mga kakampi niya mula sa Jonggi High School at umupo sa stands para panoorin ang laban kontra Lingwon. Napansin ito agad ni Leo at nagtataka kung bakit sila naroon. Naroon din sa audience sina Yuno at Piso. Hindi inaasahan, nilapitan si Yuno ng isang manlalaro ng Lingwan na si Hiswan. Inabot niya ang kamay at kumustahin sana si Yuno pero tumanggi ito at inaya na lang si Piso na humanap ng upuan. Nainis si Hiswan sa pag-irap ni Yuno at halatang gusto siyang komprontahin. Agad sumingit si Singh at sinabi kay Hiswan na kaibigan niya si Yuno kaya huwag siyang pilitin. Tinawanan lang ni Hiswan ang paggamit ni Singh ng salitang kaibigan, sabay hamon, tanungin mo siya, sumasagot ba siya sa teammate na minsan ay lumaban sa tabi niya? Sinubukan ni Singh na tapusin ang usapan pero nagalit si Hiswan at hinawakan ng kwelyo ng jersey niya. Papunta na sana sa gulo nang biglang tumunog ang pito ng referee. Pinagalitan silang dalawa at binigyan ng technical foul warning, isang maling galaw pa at madidisqualify ang parehong teams. Maya-maya, nagsimula ang laban sa pagitan ng Jingbi High School at Lingwan High School. Sa tip-off, madaling nakuha ni Gaja ng bola gamit ang tangkad niya. Sa gilid naman, napansin ni Piso na wala si Singh sa court. Dinribol ni Shen Quan ang bola, nailasutan ng depensa ng Lingwan, at ipinasa kay Doan Baitin, na ipinasok naman kay Gajan. Bagaman nag-alinlangan sandali kung ano ang gagawin, tumalon si Gajan at swak agad ang bola. Tuwa na tuwa siya, habang sina Singh, Shen Quan, at iba pa ay napatingin na may halong inggit. Alam nilang dahil sa height advantage ni Gajen, hindi niya kailangang masyadong magporsige para makashot. Sabi pa nga ni Leo, sayang daw kung hindi siya palaging maglalaro. Nainis si Singh at humirit kay Guda na ipasok na rin siya. Pero matatag ang sagot ng coach, maghintay ka. Kung hindi ka kalmado, hindi ka makakapasok. Samantala, sa court, nakita ni Chen Quan si Guanzin sa audience.
Na-energize siya at biglang umatake, dribble, drive, at score. Ngunit mabilis na nakabawi ang Lingwon. Agad nilang na-recover ang bola at naglunsad ng counter-attack. Sa isang iglap, nakapag-shoot si Hee-swon. At muling lumamang ang kanilang team. Nagpatuloy ang laban at hawak ng Lingwon ang kontrol. Sunod-sunod ang puntos nila habang ang Jingbi High School ay hirap na makabawi. Sa halftime, pumunta si Sing sa restroom para kumalma. Pinilit niyang iwasan na magpadala sa mga pang-aasar ni Hee-swon. Paglabas niya, nagulat siyang nandoon mismo si Yuno sa pintuan. Sandali silang nag-usap tungkol kay Hee-swon at doon sila nagkasundo kung mananalo ang Jingbi High School laban sa Lingwon, sasali si Yuno sa basketball team. Pagbalik sa court, patuloy na nangingibabaw ang Lingwon. Malayo na ang agwat ng score at hindi pa rin tumitigil si Hee-swon sa pang-iinis lalo na sa mga manlalaro ng Jingbi sa bench, mainit na ang ulo ni Sing. Pero kalmado siyang pinayuhan ni Coach Guda, siya na raw ang ipapasok sa susunod. Muli siyang tinukso ni Hee-swon, ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Sing na balewalain siya. At nang pumasok na si Sing sa laro, biglang nagbago ang ihip ng hangin, nagbalik ang apoy at determinasyon ng Jingbi team. Unti-unti nilang nabawasan ang lamang ng kalaban. Ngunit sa isang play sa ilalim ng ring, nagduwelo si Duan Baitin at Hee-swon para maaga ang bola. Sa gitna ng matinding banggaan, tumalon si Duan Baitin ng mataas, ngunit bumagsak siya ng mali. Nabali ang kanyang binti. Nagngit-ngit si Sing, hinala niyang sinadya iyon ni Hee-swon. Tumigil sandali ang buong court, ramdam ang bigat ng pangyayari. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Coach Lee na hindi na siya makakalaro sa natitirang bahagi ng laban. Doon napagtanto ni Shinge na sinadya talaga ni Xuan na itulak si Duan para masaktan ito, kaya sobrang nag-init ang ulo niya. Kahit na pigil ang pag-ungol sa sakit, iginiit ni Duan na kaya pa niyang maglaro. Aniya, hindi tayo mananalo kung wala ako sa loob. Pero sinabi ni Shing na kakausapin niya ang referee tungkol sa ginawa ni Hyun dahil malinaw na sinadya ito. Pinigilan siya ni Coach Lee at pinaalalahanan na hindi sila pwedeng malagay sa alanganin kapag tinamaan si Jing ng isa pang foul. Apat na lang silang matitira sa court. Kaya malinaw ang utos niya, kailangan ng magpahinga si Duan. Agad namang nagdeklara si Sema, pagbabayaran nila to ng 10 beses. Pero tinanong siya ni Coach Lee, at paano mo gagawin yun? Napatawa si Sema dahil wala iyon sa mga nakahanda niyang linya. Kaya pinaalala ng coach sa lahat na pinakamahalaga sa ngayon ay manatiling kalmado, anuman ang gawin ng kalaban. Kumuha siya ng marker at nagsimulang magsulat sa strategy board. Lahat sila ay umasa na may ilalabas siyang bagong taktika. Pero nang i-drawing niya ang isang malaking arrow na nakaturo paabante, naguluhan ang lahat. Ipinaliwanag lang niya na kailangan nilang sumugod ng diretso na parang hindi pa nila alam yon. Nagpatuloy ang laban at bumalik sila sa court. Pero laking gulat nila nang mapansin na nakaupo lang si Jawan sa bench. Sinubukan ng kalaban na gamitin ang height advantage at ipasa ang bola sa bantay ni Jing, pero mabilis na naswat ni Jing ang bola. Napunta ito kay Fon na agad ipinasa kay Shing. Hinabol siya ng mga kalaban pero naipasok niya ang tira, samantala, pinapanood ni Chen Anan mula sa Jingshi at napansin niya, kung nandito pa si Xuan, hindi magiging ganito kadali. Nagtanong si Xuan sa coach niya kung bakit hindi siya pinapalaro pero sagot lang nito, para tayong nagtitipid ng lakas. Tuloy-tuloy si Shing sa paghawak ng ritmo ng laro gamit ang mabilis na dribble at lightning passes na nagbibigay ng punto sa mga kakampi niya. Paglapit niya sa sidelines, binanatan pa niya si Ike Xuan, sinabing puro daldal lang ito. Galit na galit si Xuan, lalo pat narinig ang sabi ng coach niya, nakakabwisit siguro makita na ang mga hindi tapos sa kusina. Winawasak ang pinaghirapan ninyo. Sa susunod na play, paubos na ang shot clock kaya pinilit ng kalaban ang tira. Pero nasunggaban ni Gao Jian ang bola at itinapon papunta kay Shing. Medyo malakas ang pasa kaya inakala ng lahat na hindi niya ito aabutan. Pero humarurot si Shing at naipasok pa rin ang tira. Lumobo ang lamang sa 6 na puntos at sobrang nainis ang coach ng kalaban, hinagis niya ang strategy board sa sahig at sinigawan ang mga manlalaro. Parang ngayon lang kayo nakahawak ng bola. Nakalimutan niyo na ba ang lahat ng pinagpawisan ninyo para makarating dito? Napaisip ang mga players, naalala nila lahat ng hirap ng training, lalo na dahil hindi sila ipinanganak na henyo, pero hindi rin nakaligtas ang coach, binigyan siya ng referee ng technical foul dahil sa sobrang sigaw. At dahil doon, nakakuha pa ng free throw ang boys, binalik na ng coach si Xuan sa loob ng court habang si Fan naman naghahanda para sa free throw. Bago pa ito makatira, bumulong si Sema kay Shinge, mag-ingat ka, parang sobrang gigil na ng mga kalaban matapos sermonan ng coach nila. Pasok ang tira ni Fon. Pero sa susunod na play, agad nakakuha ng bola si Xuan at nagsimulang maglaro ng marumi. Tinulak niya ng malakas si Shing sa gilid bago maipasok ang tira.
Sa kasunod na play, nakuha pa niya ang bola mula kay Shinge at nakahanap ng pagkakataon para pang-asarin ito. Pagbalik ni Shing ng bola, agad siyang din-double team at siniko pa sa tiyan. Nabitawan niya ang bola, pero hindi napansin ng referee ang malinaw na foul. Nakawala si Xuan at ipinasa sa kakampi, panibagong puntos para sa kanila. Sa next possession, nawala naman ang bola kay Sema. Sinubukan itong agawin ni Gao Jan. Pero siya naman ang siniko sa tiyan. Si Xuan ang nakapulot, tumakbo diretso sa ring at binangga pa si Fang hanggang matambay ito, pasok ang tira. Laking gulat nang tawagin pa ng referee si Fan para sa foul at binigyan ng 2 free throws ang kalaban. Mula sa sidelines, nagprotesta si Duan pero agad siyang pinatahimik ni Lialao bago pa madagdagan ng isa pang foul ang koponan. Doon na naman si Xuan, pang-aasar ulit, hayaan niyo siyang magsalita. Wala naman siyang ibang paraan para mailabas ang galit niya kasi hindi man lang siya makalaro. Mga mahihinang nilalang. Pagsimula ng second half, ramdam na agad ang pagod ni Sema dahil sa sobrang pisikal ng laro. Naiinis siya at sinisi si Coach Lee, kasalanan mo to. Wala ka man lang matinong strategy. Naalala niya pa kung paano muling nag-drawing ng dramatic si Coach noong halftime. Akala nila may bagong taktika, pero isang yinyang symbol lang ang ipinakita. Ipinaliwanag pa nito na magic must be countered with magic. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaintindi. Pagbalik sa court, sinubukan ni Coach Lee na mag-dribble pero natapilok lang siya sa sarili niyang paa. At laking gulat ng lahat nang tawagin ng referee ang bantay niya para sa foul. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Shing na gets na niya kung ano ang ibig sabihin ng coach. Simula noon, nagkunwari na lang sila. Sa bawat play, nagdadive, nagpapanggap na nasaktan hanggang sa maubusan ng fouls ang kalaban. Lalo pang ginaya ni Sema ang style na ito at sunod-sunod na tinamaan ng foul ang kabilang koponan. Dahil doon, napilitan silang ibang targetin. Siniko nila ng bahagya si Gao Jan sa tiyan pero ginaya rin niya ang peking pagbagsak ni Sema. Resulta, 2 free throws para sa kanila. Napaisip si Jawan habang pinapanood ang lahat ng ito, ganito ba ang pakiramdam kapag nakakalaban ng mga henyo? Pero, bakit ba kailangan pang may henyo sa mundong to? At doon siya nagbalik tanaw kung paano niya unang nakilala si Yunmo noong middle school. Mula noon, naging #1 fanboy na siya. Lumapit pa siya at nagmakaawang turuan siya ni Yunmo. Sinubukan pa siyang pigilan ni Yunmo at sinabing may ibang nagturo rin sa kanya noon. Pero hindi nagpatinag si Jawan, talagang porsigido siyang maging gaya ng idol niya. Pumayag din si Yunmo na turuan si Xuan. Araw-araw silang nag-e-ensayo, at habang tumatagal, lalo pang gumagaling si Xuan sa ilalim ng kanyang gabay. Hanggang sa nakapasok na siya sa main team. Muli silang nagharap ni Shing sa court para sa pang-100 beses. At sa pagkakataong ito, smooth niyang naagawan si Shing. Sinubukan siyang pigilan ni Shing, pero umatras si Xuan at nag-step back shot, pasok, dagdag 2 puntos. Habang pinapanood, naalala ni Yunmo ang mga araw na magkasama pa silang naglalaro ng basketball ni Xuan, isang pagkakaibigang parang hindi matitinag. Sa isang laban noon, papasok na sana ng tira si Yunmo nang biglang sumugod ang depensa ng kalaban. Kaya nag-blind pass siya papunta sa bestie niyang si Xuan at ito ang nakapuntos. Nanalo ang Baishi High School noon at sinabi pa ng teammates kay Xuan na kapag napanalo pa nila ang huling finals match, makakakuha sila ng dagdag na puntos para sa entrance exam nila. Pinag-usapan nila ni Yunmo kung paano nila idodomina ang finals. Pero biglang dumating ang balita, may nangyaring problema at kinansela ang practice. Balik sa kasalukuyan, nagawa ni Jenzei na lampasan si Xuan at kahit anong habol niya, madali lang naipasok ni Shing ang tira. Doon naalala ni Xuan ang nakaraan kung paanong na-injure ang kakampi nila at nagmakaawa siya kay Yunmo na tulungan siya para manalo sa finals. Pero mariin siyang tinanggihan ni Yunmo, tumigil ka sa pagiging pathetic. Kung gusto mong manalo, gawin mo mag-isa. Mula noon, bitbit ni Xuan ang paniniwalang kailangan niyang manalo ng mag-isa. Sa court ngayon, binangga niya ng marahas si Shing. Sinabi ni Shing na sanay siya sa street basketball pero walang pakialam si Xuan, itinulak niya ito sa ere habang pumapasok ang tira. Nakahiga si Shing sa sahig at lahat ay nagmadaling lumapit. Ang ilan pa nagsabi, hindi na basketball yan, parang baliw na lang siya na nanggugulpi. Dapat na siyang ma-eject. Habang pinag-uusapan ng mga referee kung ano ang dapat gawin, biglang tumayo si Shing. Akin na lang ang sisi. Ako ang nadapa, walang dapat tanggalin sa laro, sabi niya. Hinayla siya ni Liao papunta sa bench at tinanong ng simpleng math questions para siguruhing ayos pa siya. Tinukso naman siya ni Shing, sobra ka namang mag-alala. Nagdeklara ang mga referee na normal foul lang iyon. Bumalik si Shing sa court pero napansin ni Liao na may dugo na sa tuwalya niya. At dito na siya pumasok sa beast mode. Sunod-sunod ang puntos, unstoppable si Shing kasama ng kanyang mga kakampi.
Kahit anong effort ni Xuan, parang wala lang, hindi siya pinapansin ni Xing at tuloy lang ang scoring spree. Habang nauubos ang oras, hindi mapigilan ni Xuan ang magtanong sa sarili, bakit ako natatalo? Ako ang pinakamasipag, ako ang pinakamaraming pinagdaanan. Ngunit natapos ang laban na panalo ang Jing Beihai. Nagsaya ang buong team, nagdiwang ang lahat. Nilapitan pa ni Xing si Xuan at sinabing, wala kang dahilan para itulak ang ibang tao. Kahit anong nangyari sa nakaraan, hindi yan excuse. Tinawag siyang baliw ni Xuan, lalo na sa pagiging matapang at hindi pag-iwas sa mararahas niyang galaw. Samantala, nagkulitan at nagtulakan pa sa saya ang mga miyembro ng Jingbei, isang panalo na hindi lang puntos ang dala, kundi aral din sa lahat. Samantala, nagkakagulo naman ang kabilang team. Nagsisihan, nagtuturuan, parang mga tall-unang wala ng pag-asa. Pagkatapos ng laro, nagyaya si Coach Lee na kumain ng karne, sagot niya lahat. Habang nagkakasayahan, ibinunyag ni Shinge na kanang kamay talaga siya. Pero ang dahilan kung bakit puro left-hand layup ang ginagawa niya ay dahil tinuruan siya ng kanyang kababata. Pinagalitan naman sila ni Liao dahil kumakain daw sila parang mga baboy. Samantala, sinabihan ni Duan si Sema na kailangang bumalik agad ang lakas niya kasi kung wala siya, tiyak matatalo sila sa susunod na laban kontra Yeihei High School. Habang nagbibiroan ang lahat, biglang nagdeklara si Shinge, hindi tayo matatalo sa susunod kasi sasali na sa atin si Yuno. Nagulat si Yuno at agad na humingal pero biglang iniabot sa kanya ni Coach Lee ang isang official team jersey, number 8. Tama na, sumali ka na sa team ng tuluyan, ani Coach. Doon naman sinabi ni Guansha na naitandaan pa niya ang jersey number ni Yuno noong junior high at siya ang nagsabi sa iba. Habang nagtatawanan at nagbibiroan ang lahat, nanatiling tahimik at malalim ang iniisip ni Yunmo. Samantala, mag-isa namang nag-eensayo si Xuan nang lumapit sa kanya si Yunmo. Nagpakitang gilas pa ito at pamukol ng long shot bago sinabi, alam mo ba, hindi ako nakapasok sa prestihiyosong school dahil sa huling laban natin. Halos may pagsisisi sa tono niya. Pero biglang sinugod siya ni Xuan at hinawakan sa kwelyo. Wala akong pakialam kung natalo ako noon. Ang gusto ko lang, maging katulad mo. Pero habang tumatagal, na-realize kong kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot ang level mo. Naalala pa niya ang sinabi ng coach nila matapos ang finals. Isa lang daw siyang walang silbi, parang uod na walang kakayahan. Doon tuluyang bumigay si Xuan, umiyak, at inamin na gusto niya talagang manalo ng gold medal noon sa huling tournament nila. Matapos ang 10 taong luha, kinuha niya ang bag at paalis na. Pero bago umalis, sinabi niya kay Yunmo, magpatuloy ka sa paglalaro, ipakita mo sa lahat na hindi kalokohan ang mga kagaya natin.